Paano nga ba mag-move on? Paano nga ba umusad? Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Finally, may YouTube channel na tayo. And I don't know if I speak clearly. Pero, ayun, I have decided na maggawa na rin ng YouTube channel para magkaroon ako ng long-term videos. Para mas maging, alam niyo yun, yung mga gustong ng advice talaga na mahaba, dito nyo mas mapapakinggan ng maayos. Okay? Anyway, if you don't know me, hello, my name is Emery and isa po akong content creator sa TikTok and ang mga content ko is pag-a-advise sa mga taong sawi ang puso. Di ko rin alam kung paano ako napunta sa point na to. All I know is gusto kong makatulong sa tao, no? So, our first topic is simple. Paano nga ba mag-move on? Paano nga ba umusad? Diba? Okay, first is acceptance. Okay, guys, palagi kong nasabihin sa inyo, pero ang solusyon talaga sa pag-let go, sa pag-move on, and para umusad kayo is hindi po ang kalimutan sila, ang pilit kalimutan sila, kundi ay ang tanggapin, acceptance. Tanggapin talaga guys na hindi na sila yung tamang tao para sa inyo. Okay, tanggapin nyo na hanggang doon na lang yung lugar nila sa buhay nyo. Kasi kung oo, syempre nandyan pa rin sila, di ba? Pero wala na eh. Kung hindi na nila kayo pinaglalaban, kung kayo na lang yung mag-isang nakakapit, tanggapin nyo yun guys. Okay? Kasi hindi nyo deserve ng tao na kayo lang yung mag-isang lumalaban. Kayo lang yung mag-isang nakakapit. So, kung hindi na sila lumalaban at kumakapit para sa inyo, i-let go nyo na guys. Okay? Kasi hindi nyo deserve yun. You have to accept the fact na hindi sila ganon ka-committed sa inyo. Hindi ganon kalalim yung nararamdaman nila sa inyo. And hindi nyo deserve ng ganong tao. Okay? Kailangan nyo malaman yun. Kaya nga lagi kong sinasabi guys, you really have to love yourself enough para malaman nyo yung mga bagay na hindi talaga dapat para sa inyo. Para malaman nyo kung ano ba yung tinatanggap at hindi na tinatanggap, diba? Kasi guys, pag hindi nyo nalaman mahalin yung sarili nyo, hindi nyo malalaman i-let go yung mga taong hindi na tama para sa inyo, diba? Tama ba ako? Tama, diba? So, you really have to love yourself guys. If nafe-feel mo na hindi mo pa ganun kamahal yung sarili mo, kaya pinipilit mo yung sarili mo sa taong hindi naman na tama para sa'yo, siguro ito na yung time and ito na yung sign for you to love yourself naman. Okay? Ayun lang guys, you have to focus muna on yourself before anyone else. Okay? Okay. For the second step is, syempre, forgiveness, no? Forgiveness. Sino nga bang i-forgive mo? Yung tao bang nanakit sa'yo? Or yung sarili mo? Syempre pareho guys. You have to forgive the person na nag-cause ng heartbreak sa'yo. No? Yung taong nanakit sa'yo, you have to forgive them. Okay? I know it's hard, hindi siya madali. Sobrang hirap, especially if galit ka pa. Pero hindi ko naman sinasabi sa inyo na patawarin nyo agad eh, di ba? Allow yourself na magalit, okay? Pero huwag nyo hayaan na magtanim kayo ng galit sa kanila. Allow yourself na magalit kahit saglit, like for weeks or maybe months, di ba? Depende naman eh kung paano ba kayo mag-handle ng emotions nyo, ng nararamdaman nyo. Pero as much as possible, learn how to forgive them and learn how to forgive yourself also for allowing that person to hurt you. Okay? Patawarin nyo sila guys. You have to really forgive them para maging malaya kayo. Kasi kapag hindi nyo sila pinatawad, hindi magiging malaya yung isip at puso nyo. Palagi yan magiging mabigat. So, para maging magaan, para maging malaya, you have to forgive. Okay? Minsan kasi hindi nyo naman talaga yon ginagawa for them eh. No? It's really more on for you. Para mas maging magaan ka. Para mas maging at peace ka. And you have to accept na minsan may mga tao talagang masasaktan tayo or sasaktan tayo para matuto tayo. Minsan kailangan nyo na lang talaga isipin na siguro sila lang talaga yung binigay na tao ni Lord para matuto tayo. And sa ganung paraan is kailangan masaktan tayo guys. Okay? Third is find support. Okay?
Guys, you can't heal alone. If magkukulong ka sa kwarto mo, para sa akin, papahirapan mo lang yung sarili mo. Okay? Kailangan mong lumabas sa kwarto mo, sa lungga mo. Kailangan mong makipag-hangout with friends or with your family. Diba? Depende kung kanino ka mas komportable at kung kanino ka mas sumasaya. Alam ko naman sa kanya, pero wala na siya eh. So, diba? You have to accept the fact na wala na sila. And kailangan mo naman i-appreciate yung mga taong nandyan at nagstay para sa'yo. Okay? So, ayun guys, kailangan nyo talagang lumabas as much as possible kung kaya nyong kahit magkape kayo ng friends mo, mag-mall, or kahit tumambay lang kayo outside. It's very helpful kasi hindi lang nasa-stuck yung utak mo dun sa nangyari, sa pain na nafe-feel mo. Nalilibang ka hanggang sa unti-unti ka na rin nasasanay na wala na sila. Diba? Unti-unti ka na rin nasasanay na maging okay kahit ikaw na lang mag-isa or kahit friends mo na lang ang kasama mo and family mo. Diba? Guys, you have to learn how to live for yourself. Diba? Nabuhay ka naman noon nang wala sila eh. So ngayon, kaya mo rin yun. Huwag mo iisipin na hindi mo kaya. Trust me, kaya mo nang wala sila. Okay? You just have to believe in yourself and trust God. Okay? Hindi lang about sa pag-ibig ang buhay. Marami pang iba. Okay? So, fourth is seek God. Para sa akin, pinaka-importante to, yung seek God. Guys, this is the most important thing for me. May mga panahon na hindi nyo talaga, feeling nyo hindi nyo kaya mag-isa. Feeling nyo hindi nyo malalagpasan yung struggles na yun. Pero akala nyo lang yun, guys. Promise. Okay? Lagi nyong tatandaan na hindi nyo kailangan labanan mag-isa yung dinaranas nyo ngayon na hirap, na sakit. Kasi andyan si Lord para samahan at makinig sa inyo. God always listens. God is always there for you. Always pray talaga kahit ano man ang nararamdaman mo. Pag sobrang sakit, pray talaga. Pray, pray, pray. Pray palagi. No? I-pray nyo palagi na pagaanin niya yung nararamdaman nyo. I-pray nyo palagi na maintindihan nyo yung mga hindi nyo maintindihan. I-pray nyo palagi na bigyan linaw nila yung utak nyo. I-pray nyo palagi na matanggap nyo yung mga bagay na hindi nyo matanggap. Okay? Promise. Prayer really works talaga. As in, sobra. Sobra, sobra. Minsan, akala nyo lang parang walang nangyayari. Pero meron, guys. Okay? God is always working. Okay? There's always a reason bakit nangyayari yung mga bagay na yan. And palagi ko ang sinasabi na hindi naman magbibigay si Lord ng mga bagay o pagsubok sa inyo na alam niyang hindi nyo kayang lagpasan. Okay? So, kung ibinigay sa inyo yan, ibig sabihin, kaya niyong lagpasan yun. Diba? Alam ni Lord na kaya mo. Okay? Kaya mo yan. Kaya mo yan. Alam ko mahirap. And it's easy for me to say na kaya mo yan, diba? Pero I believe in you. Okay? I trust you. I know na makakausad ka rin. Alam ko one day, tatawanan mo na lang yung sitwasyon na yan. Hindi man ngayon, pero sa tamang panahon. Okay? So, the fifth one. Fifth na tayo, diba? Fifth na tayo. So, the fifth one is learn from the experience. Okay? Guys, ang mga bagay na nangyayari sa inyo ay hindi lang yan basta-basta nangyayari. There is always a reason. Palagi yang merong aral na ibinibigay sa inyo. At kapag hindi kayo natuto sa mga bagay na yon, paulit-ulit lang mangyayari yung sitwasyon na yon sa inyo. Kaya minsan you have to ask yourself kung bakit kaya paulit-ulit to nangyayari? Bakit kaya paulit-ulit na lang akong niloloko? Bakit kaya paulit-ulit na lang akong nasasaktan? Kasi baka hindi ka natututo, 'di ba? Sabi nga, kapag hindi ka natuto, paulit-ulit ibibigay sa'yo ng universe yung pangyayari na yun hanggang sa matuto ka, hanggang sa magising ka. So, mas mabuti guys hanggat maaga, no? Kapag may nangyaring hindi maganda sa inyo or experiences, situation, ask yourself, ano kaya yung gustong ituro nito sa akin? Imbis na, bakit ito nangyayari sa akin? Bakit ako? Bakit kailangan ko maranasan to? Mabait naman ako. No, hindi ganun eh. Hindi yun about sa mabait ka or what. Pero ganun talaga yung mundo guys. We have to accept na magulo na talaga ang mundo. Okay? And may mga bagay na pinapalakas tayo, okay? Para sa future self mo, para sa bukas, para kapag dumating yung panahon na tutuparin na ang mga prayers mo is ready ka na.
diba? So, you have to really learn. You have to be a lot more stronger and braver and wiser. Ayun naman ang goal eh. Ayun yung rason ba't kayo na-hurt, ba't kayo nasasaktan. Para mas maging matalino kayo. Para sa susunod, alam nyo na yung mga bagay na hindi nyo tinatanggap at tinatanggap nyo. Dapat malaman nyo na next time kung ano yung limitations and boundaries nyo. Okay? Hindi yung kapag may dumating na naman na bago, ganun na naman. 'Di ba? Hindi dapat ganun. Dapat palaging may pagbabago na for the next time. Okay? Okay, so I think that's it. It's my first video here on YouTube. Hindi pa ako masyadong sanay. Pero I really hope na nagawa ko naman siya ng maayos, and I really hope natuto kayo kahit papano, no? Kahit papano sana nagka-idea kayo para alam niyo yung pwedeng gawin, no? You can do it, okay? Kung ano man yung nararamdaman mo right now, it will not stay forever. Hindi yan magsistay sa buhay mo habang buhay. It's just a season, okay? And everything will get better. Magiging maliwanag din lahat ng madilim. Ako, ayan yung lagi kong sinasabi sa sarili ko. Lahat ng madilim, magiging maliwanag din bukas o sa darating na panahon, okay? You just really have to trust yourself and believe in yourself na kaya mo, na malakas ka, and palaging nandyan si Lord para sa'yo, na hindi ka mag-isa sa laban na to, okay? So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. And don't forget to like, share, and subscribe, and comment lang kayo if meron kayong gustong questions para if ever dumating sa time na makapag-isip ako ng another video, pwede kong sagutin yung questions nyo through comments, okay? Bye! See you on my next video!